Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa inyong pagpunta. At sana may matutunan kayo ngayong gabi. Sige po, pasok lang po. Welcome po. Anyway, napakaganda nung... Ba't naugat? Napakaganda nung sharing kanina. At sa totoo lang, mahirap maging leader. Kasi lalo na pag may issue yung mga tao. Tapos gigit na kayo, yun yung pinakamahirap, di ba? So, paano ka mag-reconcile sa kanila, magiging arbitrator. So, now, sabi nga kanina, napakahalaga nung tao sa kumpanya. Actually, yung series natin ngayon, napakahalaga kasi it's all about human resource and leadership. At hindi natin siya pwedeng i-ignore sa pagninegosyo kasi ito yung pinaka-importanting resources ng company, which is the human. No? So, sana hindi kayo magsawa at maunawaan nyo na maigi yung pinag-uusapan natin. Ang series natin is Kingdom HR and the Leadership System. So, we are now in part 3. So, we talk about yung part 1, how to hire and fire by Kingdom Principle. So, kung gusto nyo masundan yun sa mga hindi attend, ay available naman yata, edited na sa YouTube. I-send na lang siguro namin ulit yung link. At yung part 2 is building a kingdom culture in your business. Now, yung part 3 natin is all about how Jesus managed his team. Kingdom leadership lessons from the 12. So, paano niya nga ba, if you know the story of Jesus, meron siyang 12 disciples na tinawag niya mga apostol. At paano niya nga ba manage ito? Okay? So, let's talk about this. Maganda to kasi makakakuha kayo ng mga principle talaga na magagamit ninyo. How to become a leader. And paano kayo magbi-build ng culture. Kasi last week, pinag-usapan natin yung kingdom principles on how to build a kingdom culture. So right now, talakayin natin o pag-usapan natin yung pasimuno ng kingdom culture sa Bible. Okay? So sino pa siya? Si Jesus. So let's talk about how he managed his team. Sabi dito, leadership is not proven by miracles, but by management. Okay? Hindi lang naman siya nag-miracle. Pinakita niya lang naman yung kultura sa langit na may kagalingan, na may kaayusan, pero hindi talaga yun yung dahilan kung bakit successful si Jesus bilang leader, kundi yung pamamaraan niya kung paano niya minanage yung kanyang team sa panahong siya ay nabubuhay pa bago siya ipako sa krus at bago siya muling nabuhay at umakyat sa langit. Okay? So, introduction. Jesus is the model CEO. Wow. Ano nga ba yung trabaho ng CEO? Nilagay ba natin yan? What is the job of a CEO? So for your information, yung CEO, Chief Executive Officer, is the higher ranking leader ng isang kumpanya. Okay? Siya po yung pinakamataas na opisyales ng kumpanya. At responsible siya for overall direction, growth, and performance of the organization. So talagang pinoproteksyonan niya yung mga bagay na to. Para lang maintindihan ninyo, yung CEO hindi niya ginagawa lahat na parang all in one na siya. One man band. Hindi siya yung gumagawa ng lahat, siya yung nagme-make sure na yung lahat ay nagagawa ng tama. Okay? So kumbaga siya yung managers of the managers, parang ganun. Here are the responsibilities. Number 1, vision. He makes sure na yung vision ay malinaw, clear. Dapat sa kanya rin nagsisimula yung nakikita sa future. Kaya dapat visionary yan yung CEO. Okay? So,
Number 2, strategy. The CEO creates the roadmap. Dahil sa nakikita niya, dapat siya yung magsiset ng roadmap. Pero syempre may mga ibang department na nag-handle nito. Pero nasa kanya yung final. Number 3, culture. Dahil siya yung pinakaulo, siya dapat yung pagsisimulan ng magandang kultura ng kumpanya. Siya rin yung magsiset nun. The CEO sets the atmosphere. Okay? Number 4, people. The CEO builds the leadership team. Okay? Hindi yung kabuuan ng kumpanya, pero yun dapat yung mga core group, kumbaga, yung 12, yung pinaka mga leader sa organization ninyo. Siya yung nagbi-build nito. Okay? Ano pa? Panglima, execution. The CEO ensures the plan happens. O, kasama niya dito yung COO. Okay? 6, cash flow. O, kasama niya naman dito yung CFO. Pero siya pa rin yan. The CEO guards the financial health. Siya yung nagme-make sure na okay pa yung pondo, kaya pang mag-operate, no? Siya yung makikipag-usap sa mga investors. Trabaho niya yan. 7, brand and reputation. Sometimes the CEO is the brand of the company. Lalo na ngayon sa social media, 'di ba? Sabi nila may personal branding. Kung sino ka, yun yung bibilhin ng tao, hindi yung produkto mo. Kung sino yung CEO, yun yung binibili. Sabi nila sa mga turo sa social media kung paano nagma-market at kung paano nagpapasikat. Okay? So, number 8, innovation. So, siya yung nagme-make sure na nagiging efficient lahat sa kumpanya. Ibig sabihin, nag-grow, lumalago, nag-i-evolve into something bigger or more effective. Okay? So, ito yung trabaho ng CEO. At lahat to ay ginawa ni Jesus Christ. Mamaya, no? Pag-uusapan natin. Okay ba yun? Parang nagtataka kayo. Ano ba yung tinayo ni Jesus Christ? Religion ba o kumpanya? Actually, wala sa dalawang yun. He established the kingdom. And it's more, ano tawag ito? Difficult than to establish a company and to establish a religion. Kingdom is more difficult to establish. Kasi yung religion, medyo lesser yung kalaban mo. Pero pag kingdom, matindi ang kalaban mo kasi maraming kaharian. So, anyway, baka lumayo ako. When God wanted to expand the kingdom, He didn't build a company. He built a team. No? Hindi siya nagtayo ng structure, kundi nagbuo siya ng team na magko-continue. When God the Father, wanted global impact, He didn't deploy angels. Hindi niya pinababa yung mga angels para sakupin yung mundong to, para maging colony ng langit. At yung kultura sa langit ay maibaba dito. No, hindi ganun ang ginawa niya. Naghanap siya ng 12. He hired the 12 disciples. No? Kasama doon si Judas. Mamaya, may purpose kasi si Judas di ba? Siya kasi yung magkakalulo para ipako si Kristo sa krus. So, wag niyo isipin na si Jesus Christ ay may Judas, kayo rin dapat may Judas. Kung wala namang purpose si Judas sa kumpanya nyo, tanggalin nyo na agad. Si Judas kasi meron siyang purpose no? Siya yung magkakanulo. Siya yung magiging rason kung bakit mahanap si Jesus Christ at ipapako sa krus para maisakatuparan yung tunay na plano. Naintindihan? So, wag mo isipin na si Jesus Christ nga may Judas, tayo pa kaya. Kung walang purpose yung Judas sa kumpanya mo, tanggalin mo na yan. Gusto ko lang maintindihan nyo yun. Baka kasi, Jesus Christ nga perfect, tapos tayo pa kaya. Walang Judas, di ba? Pwede naman tanggalin kasi you are the CEO. Mamaya, maintindihan yung sinasabi ko. He is not only the CEO, he built a team. He hired 12 men. Not only the CEO, but also the HR, director of the disciples. Siya rin naghanap ng 12. Tama? Ano pa? COO, Kingdom Operations. Siya talaga nag-manage nung time na siya ay yung operation nila. Saan pupunta? Nagigets, di ba? CFO, siya rin yung naghanap ng mga tutulong sa gawain. Tapos meron siyang bagman. May bagman, si Judas.
Okay? Tapos, siya rin yung Chief Vision Officer. O, iba pa to sa CEO, pero most likely, same yan sa trabaho ng CEO, yung vision. No? May mga nilalabas na kasi mga ganyang mga bagong mga position eh. Bagay siguro sa akin yung vision officer. Kasi matalas yung mata ko, mabilis siya. Kahit malayo nakakita ko. Joke yun. Okay, so, continue. Jesus built a system that outlived him. So kahit patay na siya, nagko-continue. Pero muli siyang nabuhay at tandaan nyo, wala na nga lang siya sa operation. Nandun siya sa langit. Okay? Yung natira sa operation, yung kanyang Holy Spirit na iniwan. Pero yung 12, yung nagpatuloy. Yung 12 na triname niya. The greatest leadership case study in history. Why? Because Christians right now, ang number natin ay 2.4 to 2.6 billion. O, katulad ng sabi ko last time, ano yun? Real and not real Christians. Pero at least ang dami. Naintindihan nyo? Grabe yung leadership, di ba? Ibang klase. So sa history, sa study, ito yung dakila, pinakamatindi. Business leaders teach management. Jesus live it. Ibig sabihin, yung mga magagaling na business leaders, itinuturo yung management or yung leadership or kung paano mag-operate or kung ano man ang kanilang tinuturo. Pero si Jesus Christ, paano niya inoperate yung kanyang tawag dito, pag-build ng organization? Jesus live it. Isinabuhay niya, ipinakita niya. Dapat ganun ka rin klaseng CEO. Okay? Kingdom leadership is not religious. It is organizational excellence with divine purpose. Okay? So, ang kingdom leadership, hindi pagiging relihiyoso. So, yung ginagawa natin dito ay hindi pagiging relihiyoso kasi para lang maintindihan nyo, hindi po ako relihiyosong tao. Ako po ay citizen ng langit. Yung pagiging citizen ng langit ay gagawin ko yung pinaka-the best ko habang ako nabubuhay dun sa purpose ni God. Okay? So, parang ganun. Na-explain ko ba? Sa paghalimbawa ko ng sarili ko. Okay. Point number 1. Let's go. Jesus recruited for purpose, not resume, not CV, not biodata. Ano pa ba yung mga uso niyan? Ha? O hindi sa kung ano yung na-attain ng tao. Okay? Kung papansinin mo dito sa Luke 6:13, sabi diyan, when morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Okay? So, sino yung 12 na yan? Pinili niya yan. Sino yan? Si Simon, si Andrew, si James, si John, magkapatid yan si James, tsaka si John, si Philip, si Bartholomew. Yung 6 na to, I guess lahat to mga fishermen, kung di ako nagkakamali. Tapos yung iba dyan mga trader. Si Matthew ay tax collector. Si Thomas, trader din. Si James, son of Alphaeus, hindi ko alam kung anong trabaho niya eh. Si Simon, si Leot, ano yan? Revolutionary person. Kumbaga parang activist, no? Si Judas, son of James, trader din yan. Si Judas Iscariot, who became a traitor. Talagang, ano yan, magnanakaw. Ano siya? Most likely parang accountant siya nung panahon na yan. Ano po siya, Pastor? Pareha silang silot. Pero magaling siya sa numbers. Kaya siya yung pinagkatiwala, ginawang bagman ni Jesus Christ. Oo. So, lagi siyang mayroong suwestyon patungkol sa pera. Lagi niyang kinokontra si Jesus Christ pag namimigay. So, finance Di ba ganun yung finance? Pag gagastos, pipigilin ng finance. So, etong 12 na to, hindi yan magagaling. Hindi siya pumili ng magagaling. Hindi siya pumili ng mga akma dun sa position na ginawa nila nung sila ay nagmi-ministry. Ano ba? Professional. Hindi mga professional kasi mga fishermen yung karamihan dyan. Most of them, not scholars. Tax collector pa nga, not priest. Ordinary men,
with extraordinary potential. So, this is the most important thing na mababasa nyo dyan sa slide na yan. They have this extraordinary potential. And everybody, meron yan. Basta willing to learn. Teachable. Okay? He hired teachable people, humble people, purpose-driven people. So, yan yung 12. Example, sa business, si Tesla and SpaceX hire mission, not skills. Ano yung ibig kong sabihin? Ito yung sinabi ni Elon Musk. Sa kanya galing to mismo. I hire people who believe in the mission first before skills can follow. Siya mismo nagsabi niya, search nyo na lang. Salita mismo ni Elon Musk yan. Hindi ko sinasabing si Elon Musk ay kaparehas ni Jesus Christ. Pero ang gusto ko lang sabihin dito kung bakit successful yung Tesla at SpaceX kasi natsambahan nila yung principle. Most likely na pag-aralan nila sa world review yung ganitong klaseng pamamaraan. Pero ikakagulat nyo nga talaga na biblical pala yung principle na to. Kaya makikita mo successful sila. Naintindihan? So, kaya ang sinasabi ko nga, hindi mo na kailangan basahin yung ibang mga libro na isinulat ng tao. Basahin mo na lang yung libro na ang Diyos mismo yung author. Kasi nandun lahat. So, kung sino yung naniniwala sa mission, yun yung, kasi isipin mo, dun tayo titira si SpaceX sabi dun tayo titira sa Mars. Magkakaroon ng colony sa Mars. Naniniwala ka ba dun? Naniniwala ako. Gusto kong gawin yun. Sige, hired ka na. Ganun siya mag-hire. Di ba? Pag di ka naniniwala, kahit na sobrang galing mo, pag tumatrabaho ka, doubted pati yung resulta, wala. Negative. Kaya ang hinahire nila ni Elon Musk yung naniniwala dun sa kanyang vision. Kaya, ano nangyari? Ayan ito yung mga hinahire niyang people. Hunger, adaptability, yan yung mga qualification. Commitment to the mission, that's why they do impossible things. Okay? So, again, I'm not saying na si Elon Musk ay pwedeng ihalin tulad kay Jesus Christ. Only this principle. No? Big idea. God doesn't choose excellence. He chooses alignment. Skills can be added, purpose cannot. Okay? Point number two, Jesus built relationship before responsibility. And it's important. Ha? Sabi niya dito, sa Mark 3:14, He appointed 12 that they might be with Him. So, pinili niya yung 12 para yun yung lagi niyang kasama. Kasi nga naman, sobrang hirap kung lahat kasama niya, di ba? I-manage niya lahat. So, pumili lang siya ng 12. The executives. So, pumili siya ng 12 para lagi niya daw kasama. And that He might send them out to preach. So, sila yung tuturuan niya. Okay? So, let's focus dun sa salitang they might be with Him. Sabihin, kasama niya. He didn't give task first. He built connection first. Etong 12 na to, kung mapapansin nyo, kung napanood nyo, kung hindi nyo man nabasa, napanood yung Passion of the Christ or yung Chosen, lagi niyang kasama to. Sa lahat ng pagkakataon, kumakain sila, umiinom sila, natutulog sila ng sabay-sabay, para silang magkakapatid. Hindi sila nag-iiwanan. Talagang sa lahat ng ginagawa ni Jesus Christ for the 3 years ng kanyang ministry, nung siya ay nagsimula, mula 30 hanggang 33 years old, si Jesus Christ, kasama niya to. As in talagang lahat ng lakad niya, sinasama niya to, kinakadel niya to. No? Yung 12. Jesus understood, He didn't give task first, He built connection first. Jesus understood, you cannot manage people you don't understand. Ang hirap i-manage ng mga taong hindi mo kakilala. Kaya nga merong team building. Yung team building, ang purpose nun para kahit papano makilala nyo yung mga tao nyo. Makilala ng mga tao
nyo yung isa't isa. Yung mga executives, makita nila sino yung mga tao, makilala nila the way, kung paano ba pag magkakasama na sa isang lugar, ano bang nangyayari, sino ba talaga sila. Kailangan kasing malaman. At mahirap i-manage yung isang kumpanya na wala kang idea kung sino yung mga taong involved. Kaya ang trabaho ng isang CEO, kilalanin lahat ng executives. Not everyone down the line, pero ang importante yung mga pinakaulo, mga pinaka nagmamanage, kinikilala dapat ng husto yan. O kasi you cannot manage more, I think, hindi mo naman kayang mag-manage ng 100 katao tapos kikilalanin sila. Ang hirap nun. Pero yung, at least, meron kang executives, meron kang managers, sila yung tutukan mo. Okay? Business example, Starbucks culture before coffee. So, Starbucks, ang pinupukusan nila culture before coffee. Okay? Howard Schultz, yung may-ari ng Starbucks, said, Starbucks became powerful not because of coffee, but because of connection, community, and culture. So, he built trust, warmth, and consistency. Kultura yung naging rason. So, mula sa'yo, ipapasa mo yung kultura sa mga executives mo, sa mga managers mo, tapos sila yung bahalang magpasa nun sa baba. That's communication. Hindi ka naman kailangan na ikaw lahat magtuturo. No? Pero kailangan yung kultura magmula sa inyo. Last week ko pa ito tinuturo eh. No? Ikaw dapat yung magsiset ng atmosphere. Huwag mong hayaang iba yung magset. Kasi pag iba yung nagset, hindi parehas dun. Mahirap kasi na yung vision and mission nyo clear, pero yung kultura, iba yung nangalaga. Anong klaseng kultura yung dinala ng mga tao mo? Mahirap din yun, lagi kang absent sa kumpanya. Maganda, nakikita mo rin ano na nga ba yung kultura sa kumpanya, titingnan mo kung nagiging healthy pa ba, or nagiging na sila, away-away na yung kultura. Nandun na lang sila because of the sahod, the salary. Pero hindi na sila nandun because of the mission and vision ng kumpanya. That's why it's important. Okay? Natututo ba kayo? Si Jesus, ginawa niya rin yan. Okay? Big idea. Jesus did not build workers. He built brothers. Ginawa niyang magkakapatid yung 12. Naintindihan? Kinadal niya talaga yun na parang mga brother niya. Pinaramdam niya yung pagmamahal. Kaya nung namatay si Jesus Christ, ang goal nila, mamatay din. Tindi nun. Nung muling nabuhay si Jesus Christ, siyempre most likely nagkaroon sila ng doubt, natakot din sila. Pero nung naintindihan nila yung reason kung bakit bumaba si Jesus Christ mula sa langit, yung ginagawa nila ay kaparehas nung ginawa ni Jesus Christ. 11 sa kanila diyan, bukod kay Judas Iscariote. Si Iscariote kasi nagpakamatay, di ba? Pero yung 10 doon sa sinabi ko, si John lang yung hindi namatay doon. Pero lahat yung namatay na halos kaparehas ng pagkamatay ni Kristo. Ano po? Brutal, no? Yung isa tinuhog, yung isa pinako ng nakaekes, hinati sa dalawa. Tindi ng pagkamatay nila. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay kayo ha. Ang sinasabi ko lang dito yung culture. Tapos kung paano niya itinuring na isang pamilya, yung 12. Yung sinasabi ko, kung paano niya ibinigay yung kanyang pag-iisip, yung kanyang vision sa nakikita niya dun sa 12 na yun. Talagang kinadal niya yun, itinuro niya. Mamaya, pupunta tayo doon. Jesus trained, point number 3, Jesus trained them personally and systematically. Ito na yun. Ito yung sinasabi ko kung paano. Sabi dito sa John 13:5-8, after that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Sabi ni Peter.
Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Peter, "No, you shall never wash my feet." Kasi nga, parang alipin yung dating ni Jesus Christ pag hinugasan niya yung paa ni Peter. Master siya ni Peter eh. Pero kaya sabi niya kay Jesus Christ, "No, Lord, wag mo hugasan yung paa ko." Ano yan? Parang ibinababa mo yung sarili mo. At master ka namin, parang ganyan yung sinasabi ni Peter dyan. Dinagdagan ko lang. Basahin nyo na lang. "You shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." So, anong ginawa ni Jesus Christ? Nagbigay siya ng example. Ano yung example na ginawa niya? Servant leadership. Humbleness. So, paano trinain ni Jesus Christ yung 12 disciples? Teaching, number 1, tinuturuan niya, makinig kayo sa akin. Nagsasalita siya, tinuturuan niya. Pati yung kultura nila, love. Diba? Love your enemy. Love your enemy. Love one another as I have loved you. Sabi niya, love your enemy, pray for those who persecutes you. Puro pagmamahal yung tinuturo niya. Iba yung kulturang itinuro ni Jesus Christ. Tapos, minodel niya. Yung pinakamatinding model na pag-execute ni Jesus Christ nung tinuturo niya, yung namatay siya sa krus. Para sa kasalanan ng lahat ng tao. Namatay siya para sa mga taong nagpapako sa kanya. Love your enemy, sabi niya. Winash niya yung paa ng mga disciples para maintindihan nila na servant leadership, servanthood, yung itinuturo ko, pagpapakumbaba. Kung gusto mo maging great, kaparehas ko, mag-serve ka sa tao. Kahit na mataas ka, hugasan mo yung paa ng mga taong tinuturuan mo. Ibig sabihin, hindi ka dapat maging mapagmataas. Hindi title, kundi pag-serve yung pinaka-importante. Tapos, kinorek niya. Mamaya pag-usapan natin yan. Paano niya kinokorek yung mga maling ginagawa ng kanyang mga disciples. Pati yung culture na baka masira, kinokorek niya. Okay? So, number 4, releasing. So, dalawa yung releasing. Isa yung pakawalan mo, yung isa naman ay empower mo to do kung ano yung ginawa mo. Yung pakawalan, parang si Judas, ni-release niya, nayaan niya. Kasi hindi sumunod eh. Tinuruan niya, ginawa niya, pinakita niya, tapos, kinorek niya sa mali, pero naghudas pa rin. Nirelease niya. Go, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Dalian mo na, sabi niya. Nirelease niya. Tapos yung 11 na natira, nirelease niya rin. Anong klaseng releasing? Empowerment. Gawin niyo kung ano yung ginawa ko. So, this is the kingdom training cycle. Picturean nyo, para madali lang naman yan eh. So, pag gagawa kayo ng system sa company nyo, dapat ganyan. Imo-model, iti-teach, tuturo, salita, gamit, tapos imo-model, imumustra. Pangalawa, i-correct kung ano yung mali sa ginagawa, let them do it, then i-correct mo sila, tapos pagkatapos noon, hahayaan mo na sila, i-release mo na, ready na sila eh. Okay? So, business example, McDonald's. Yan. McDonald's global domination through training. McDonald's became number 1 not because of food. Anong reason ba't sila naging number 1? Kasi meron silang university. Anong pangalan ng university nila? The Hamburger University. Alam nyo ba na kahit na mga executives nila, alam paano gawin yung hamburger? Every manager, franchise owner, and leader is trained the same way.
Alam nila yung standard operating procedure ng pinakamababang mga tao dun sa kumpanya nila. Alam din nila paano gawin. Kasama yun sa SOP pag ikaw ay nag-franchise. Kailangan alam mo yun. Para pag nawalan ka ng tao, ikaw mismo maging crew ka dyan. Naintindihan? So, they have this Hamburger University. Jesus also built his own management university. Ano yon? The School of 12. Anong tawag diyan sa Matthew 28? Ang tawag diyan ay discipleship. Yun yung iniwan niya sa mga disipulo niya. Gawin niyo kung ano yung ginawa ko. Disciple the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them what I have commanded you, and I will be with you always. Sabi niya sa Matthew 28:18-20. So, pinagawa niya kung ano yung ginawa niya sa disciples. Ganyan din yung gawin nyo. Yan yung university natin, ha? Bilang mga Christians. Sabi nila, nabasa ko, pag ikaw daw ay sinasabi mong tagapaglingkod ka ni Kristo, tapos wala kang disciple, hindi ka talaga tunay na tagapaglingkod. Kaya mag-isip ka na, kapatid. So kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, dapat meron kang mga tinuturuan paano maging Kristiyano. Nung na-realize ko yan, nagsimula na ako mag-disciple ng tao. No? Kasama si Pastor Vin sa mga dinisciple ko. So humanap ka ng taong tuturuan mo paano maging tagapaglingkod ni Kristo. Kasi yan yung iniwan niya eh. Yan yung tinuro niya. O kung ikaw ay negosyante, umanap ka ng negosyanteng tuturuan mo paano maging negosyante na may Kristo sa puso. Naintindihan? That's why I am teaching business people. Kasi ako ay negosyante rin. I want to disciple you. Hindi man ako karapat-dapat dito sa posisyon na to. Mas marami pang mas magaling. Mas marami pang mas matagal nang nag-aaral ng Biblia, pero nung naintindihan ko yung pagdi-disciple, no, yung mga tao niyo sa kumpanya niyo, dahil meron kang, ang tawag doon, yung para bang authority, no? Kung ano sabihin mo, pag sinabi mo, punta kayo ng ganito kaaga, magba-Bible study tayo. Wala sila magagawa. And that's your advantage. Kasi ikaw nagpapasweldo sa kanila pag may-ari ka ng kumpanya eh. Eh bakit nga hindi mo pa i-take advantage yun? Wala namang masama sa pag-take advantage na ituro mo yung salita ng Diyos sa kapwa mo. May masama ba doon? Ang masama doon pag i-take advantage mo tapos pagbentahan mo sila ng drugs. Yan, di ba? Pero kung i-take advantage mo yung authority mo and then you teach people the word of God, that's the best lesson that they can learn from you. Are you with me? Maniwala kayo, pag naintindihan nila na meron silang Diyos at kung ba't sila nagtatrabaho hindi dahil sa iyo at hindi dahil sa pera, magtatrabaho sila sa kumpanya mo para kay Kristo at yung kumpanya mo ay lalago. Beneficial para sa iyo, no? Pero hindi sana ganun yung maging intention kung bakit nyo sila tuturuan. Ang intention kung bakit nyo sila tuturuan ng mga natututunan natin sa Biblia, kasi we want to follow our King, the CEO. The original CEO of the kingdom. Di ba? Si Kristo. Gusto nating sundan si Kristo, sundin si Kristo. Kaya tayo ay magdi-disciple, magtuturo. Hindi religion yung ituturo nyo ha. Hindi religion. Kundi salita ng Diyos. Yung paghahari niya. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Gusto natin na yung mga negosyo nyo ay manguna si Kristo. Si Kristo ang maging kultura. Yung pagmamahal niya, yung mga principles niya, na itinuro niya sa atin. Na-interest ba kayo doon? O inaantok kayo? Hindi, talaga yung purpose ko para malaman nyo. Kaya ako nagtuturo dito, hindi para maging successful lang kayo sa negosyo nyo. Kasi, ano yan inevitable. Hindi na yan mapipigilan pag naunawaan nyo yung reason kung bakit nandito tayo at nagtuturuan tayo ng tungkol sa prinsipyo sa Bible. Wala akong masamang intensyon. Ang intention ko lang i-share sa inyo yung mga prinsipyong tinuturo ng Diyos sa Biblia. Yun lang. Next time may bayad na to ha.
Naintindihan nyo? So, ang gusto ko lang sundan si Kristo. Hindi ko kayang gawin lahat ng ginawa niya, hindi ko kaya magpapako sa krus, pero ito lang magagawa ko, to disciple people, to teach people. And then, model natin, tapos correct natin in some point, tapos let them do it also. Some of you are attending business talk and relationship talk for years, for 6 months. I hope you learn a lot. And I hope you learn what is the true reason kung ba't tayo nagsasama-sama dito. It's not because of me, it's not because of you, it's not because of your money and your businesses, it's not because of anyone else. It's because of Christ. Naintindihan? Okay. Training is not an event. Hindi to event. It is a culture. So, dito din i-develop yung kultura ng organization niyo. Whenever you have trainings, dapat ang goal nyo, hindi lang maituro kung ano yung tama niyang gawin, kundi maituro kung ano yung dapat na attitude, character, at yung pagkatao na magiging siya. Dapat yun yung primary focus ninyo. Kasi yung skills madali lang pero yung kultura napakahirap i-build. Point number 4. Jesus established a clear culture. Sabi dito, Matthew 20:26. Look at this. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. So, itong mga pagkakataon na to, sila ay nagpapataasan ng ihi, nagpapagalingan yung mga disipulo. Tapos nirebuke sila ni Jesus Christ. Sabi niya, ganito, kung gusto niyo maging great, kasi nag-aaway-away sila, nagpapataas ba sila? Ako pinakamagaling. Hindi, ako. Ako pinakamaraming nakakausap Hindi ako sumusunod kay Kristo. Sino pinaka-great sa ating lahat? Sabi ni Jesus Christ. Gusto niyo ba maging great? If you want to become great, whoever wants to become great, sabi niya, among you must be your servant. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinakita niya yon. Hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Katulad ng sabi ko ng mga nakaraan, napakadumi ng paa ng mga Israelita nung unang panahon. Kasi wala naman silang ibang way kung paano mag-travel, kundi yung donkey, camel, tsaka kabayo. At mahirap yun pag ikaw ay walang pera. I-sustain mo yon. So most of them, naglalakad lang talaga. Pag malapit lang, sobrang simple lang sa kanila yung 5 kilometers. Parang lumabas lang ng bahay yun. Sanay na sanay sila maglakad at ang dudumi ng paa. Nung sila ay hinugasan ni Kristo ng paa, hindi pa naman sila hugas nun kasi hindi pa sila nagpapahinga. Hapunan pa lang yun. Kakagaling pa lang sa pagdidilim. Ibig sabihin, galing pa sila sa lakwatsa nila. Hindi lakwatsa. Doon sa ginagawa nila. Tapos nagsama-sama sila para kumain. Ang dudumi ng paa ng mga yun. Tapos hinugasan ni Kristo yung servant leadership. Okay? Whoever wants to become great among you must be your servant. Pag eto na isa puso nyo, maniwala kayo sa akin. Mas maraming tao yung susunod o mai-influensyahan ninyo. Kasi makikita nila na hindi ka mayabang, maganda kang ehemplo. Tapos yung tao na sumusunod sa inyo o mai-influensyahan ninyo, talagang totoo yung dahilan kung bakit sila naniniwala at sumasama sa inyo. Kahit na wala na kayong pera, kasama pa rin sila. Maniniwala pa rin sila. Jesus set the team culture, humility, honor, service, unity, and obedience. Okay? He would not tolerate this. Pride, comparison, competition. Kaya nga ni-rebuke niya agad Kung gusto niyo maging great, huwag na kayo mag-away. Kung gusto niyo maging great, dapat maging servant kayo. Okay. Example niyan. Lagi kong in-example to si Chick-fil-A. Culture makes billion. Ano ibig sabihin ko dyan? Inevitable yung paglaki ng kumpanya ninyo. Pag naayos ninyo yung kultura. That's why it's important. Okay? Kung maayos yung culture, talagang lalaki yung kumpanya. Okay? Sa
mapapansin nyo pag yung isang kumpanya lumalaki, ibig sabihin magagaling yung mga leaders sa loob. Hindi naman dahil maganda lang yung produkto eh. Madami kasing magaganda yung produkto, pagdating ng 5 taon yung kumpanya bumabagsak na. 2 taon, 3 taon, 5 taon, konti lang nakaka-survive. Why? Kasi they don't build culture. Ano binild nila? Product, services, money-making machine. Yun lang. Pero hindi nila pinukusan yung culture. And this is one of the most important. Actually, mas importante pa to sa vision and mission ng kumpanya. Kasi kahit na may vision and mission ka, direction yan, doon kayo pupunta. Pero yung kultura nyo, sisirain yung path papunta ron. So, dapat align yung culture ninyo dun sa pupuntahan nyo, sa vision and mission ng kumpanya. So, pag nagsiserve yung mga tao sa Chick-fil-A, ang sinasabi nila, my pleasure. Thank you, my pleasure. Hindi dahil yun yung required na sabihin, kundi it's the culture. Tinuruan sila kung paano maging humble, tinuruan sila paano mag-serve, na nakikita nila na kahit na yung CEO, si Truett, siya mismo nagsiserve, na para bang hindi niya sinasabi na siya yung may-ari. Nagsiserve lang siya, tapos minsan papagalitan pa siya ng staff, ng client, tapos humble lang siya, sorry po, gagawa na lang po kami ng paraan, tapos magugulat yung nagrereklamo, tsaka yung nagagalit. Sir, yung may-ari po namin yung kausap nyo eh, sana naman po, wag nyo. Pero English yun na, kasi Amerika yun eh, tinagalog ko lang. Tapos nakikita, kaya bumabalik yung customer. Naintindihan niyo ako? Bala kayo kung hindi niyo naintindihan. Bala kayo talaga. Their service quality is world famous because their culture is world class. So big idea. Vision creates direction. Culture determines destination. Okay? So yung vision, important yan, para makapag-create ng direction kung saan kayo pupunta. Ha? Pero yung culture, yung magde-determine kung makakarating ba kayo sa patutunguhan nyo. That's why it's important. Huwag nyong ini-neglect yan. Huwag nyong i-ignore yung culture. Maliwala kayo sa hindi. 5 to 10 years from now, mararamdaman nyo pag hindi nyo inayos yung kultura ng kumpanya nyo. Yung kultura ng organization nyo. Pag simula pa lang butas na, hindi mo na kinorek, yung nakikita mong mali, na hindi ganyan yung kultura dapat natin. Na okay lang na may mag-violate ng culture. Tayo dito, nagbibigayan, tapos merong isang madamot. Tapos hindi mo papansinin, hindi mo i-correct. Noong unang panahon na hindi pa kami Kristiyano, sinusuntok ko yung hindi susunod sa kultura ng organization namin. Ang kultura ng organization namin, dito sa loob walang maglolokohan. May manloloko, sinusuntok ka agad. Umalis ka dito sa akin. Hindi ka belong. Ang culture namin doon, kahit hindi pa kami Christian, sabi namin, more love, less self. Kaya bigayan. Pag wala na tayong pera, kung sino yung nangangailangan, tumulong. Kung manloloko ka, sinusuntok ko eh. Dati yun, dati. Gusto niyo ba ulit ngayon? Hindi ko naman sinabing tama yung ginagawa ko. Pero ang sinasabi ko lang, dapat i-correct nyo agad para hindi na lumala. Mas maganda nang matanggal yung isang tao kaysa masira yung buong organization. Topic namin yun sa hire and fire. How to hire and fire. No? You need to protect the culture. You need to protect the purpose of the company. Kung yung isang tao ay magbibigay ng anong tawag, pangit na dulot sa kultura, mas maganda nang matanggal siya o tanggalin mo siya kaysa maging bulok yung kumpanya dahil sa influensya niya. Okay. Point number 5. Lapit na ako matapos. Jesus corrected quickly to protect culture. Ito yung sinasabi ko. Napaka-importante. Sabi dito, sa Matthew 16:23, Jesus corrected Peter's ego.
Jesus turned and said to Peter, sabi sa Matthew 16:23, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me." Ang storya nito, kwento ni Jesus Christ na siya ay papako sa krus. Sabi ni Peter, "Hindi ako papayag, mamamatay ako para sa iyo." Sabi ni Jesus Christ, sabi niya, "Get behind me, Satan." Ito yung gusto ng Diyos Ama, pipigilin mo? Hindi yan ang sinasabi ko, hindi pakikipagpatayan ang tinuturo ko sa inyo. Sabi ko, magmahalan kayo, mahalin niyo yung kaaway niyo, hindi tayo makikipagpatayan. Kaya sabi niya, "Get behind me, Satan. That's not the culture that I want." Hindi makipagpatayan kayo sa akin. Mamatay kayo para sa akin. Hindi makipagpatayan. Magkaiba yun. Mamatay kayo para sa ipinaglalaban natin sa pagbabago ng mundong to. Sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Mamatay kayo para doon, hindi makipagpatayan. Magkaiba yun. Parang ganun yung sinasabi niya. Malis ka dito, Satan. Stumbling block ka. Sa tunay na plano. So, ganun basahin. Nagets nyo naman siguro. Jesus corrected James and John's anger. So, ito yung verse. Si James and John, ang tawag sa kanila, the sons of thunder, kasi mainitin yung ulo nila. Yun yung reason. Hot-tempered sila. Okay, sabi dito, when the disciples James and John saw this, they asked the Lord. So, ang storya naman nito, dadaan si Jesus Christ sa isang village sa Samaritan na may alitan sa mga Hudyo, sa mga Israelita. So, meron silang hindi pagkakaunawaan. Tapos, hindi sila winelcome. Nung nakita ni James and John yon, nagalit sila sa mga Samaritano. Sabi nila, "Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?" Gusto nilang patayin yung mga tao. Sabay, no? Sabi ni Jesus Christ, Jesus turned and rebuked them. Di ganyan ang tinuturo ko. Di ba? Di siya natatakot sabihin yon. Nire-rebuke niya agad. Kino-correct niya agad. Kasi hindi yan yung tinuro ko. Sabi ko, love your enemy. Hindi lang tayo pinapadaan at hindi lang tayo winelcome. Papatayin niyo na yung mga tao. Intindihan? Sabi niya, love your enemy. Love one another as I have loved you. Sino pa? Si Thomas the Doubter. Dito ko na-realize na si Thomas pala ay babae. Thomas the Doubter. Ha? Daughter. Ibang channel ka, pastor. Ibang channel ka. Doubter siya, doubter. Hindi siya agad naniwala na si Kristo yung nakita nila. Sabi niya, kung hindi ko makikita o mapapasok yung daliri ko sa butas ng kamay ni Kristo, hindi ako maniniwalang sa yon. So ni-rebuke siya. Ayun sabi niya dyan. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here, see my hands, stop doubting and believe." Sabi ko, maniwala kayo, manampalataya kayo. Yan ang tinuturo ko, yan ang kultura natin. Kaya tayong mga Christians hanggang ngayon, nananampalataya tayo sa bagay na hindi natin nakikita. Hanggang sa atin, 2,000 years ago. That's the culture of being a follower of Christ. Believing without you seeing the evidence. Tayo, naniniwala tayo, hindi to see is to believe, but to believe is to see. Kung gusto mong makita, maniwala ka, manampalataya ka. Diba? Ganun dapat tayo. Kasi yan yung kultura ng mga disciples. Sino pa? Yung pride ng mga disciples. Yan yung sabi ko kanina. They are arguing about kung sino yung greatest among them. Jesus said to them, "The greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves." Lagi niya yan. Lahat ng Matthew, Mark, Luke dyan, meron yan na kung gusto niyo maging great, mag-serve kayo.
yung book ng Matthew, Mark, Luke dyan, lahat yan merong storyang ganun. Kasi yun nga yung gusto ni Jesus na culture. Kung gusto nyo maging great, gusto nyo maging kilala, gusto nyo maging matagumpay, kailangan marunong kayo mag-serve. So bilang isang may-ari ng kumpanya, you know what to do. Serve. Hindi lang sa mga tao nyo, pati sa mga tao na magiging kliyente nyo. Serve. And your company, inevitable yung pagiging paglaki. Hindi mapipigilan. Okay? So, he corrected immediately, not emotionally. Ito yung mahirap sa atin. Pag nagkakamali yung tao natin, hindi, hintayin natin mga isang beses pa niyang gawin. Tsaka ko siya kakausapin. Hindi, makakasira ng kultura. Pag nagkamali, nakita niyong may maling ginagawa na hindi angkop dun sa kultura ng kumpanya ninyo, kaya nga dapat isi-set nyo eh. Ang gagawin mo, suntukin mo agad. Hindi. Daddy, ba't gumaganon ka? Ano yun eh? Hindi, sabihan nyo agad. Huwag nyo nang intayin yung tamang Hindi, may tamang panahon din yan sa akin. Ganyan kasi tayo, di ba? May tamang panahon din yan. Yung tamang panahon, sira na yung kumpanya mo. Huwag mo nang intayin tamang panahon. Yung tamang panahon, correct agad. I-correct mo agad. Hindi pag-humiliate. Kasi hindi niya naman humiliate yung mga disciples niya. Kino-correct niya ng may pagmamahal. Sabi mo, get away, Satan. Sobrang importante kasi nung gagawin ni Kristo. Tapos pipigilan ni Peter. This is Satan yun. Pero hindi mo naman sasabihin Satan yung tao mo. Sabihin mo lang na alam mo yung ginawa mo, hindi yan angkop dito sa ginagawa natin sa kumpanya. No? Huwag tayong magchismisan dito. Yung oras ng trabaho, gamitin natin para sa pagtatrabaho, hindi sa pagchichismisan at paninira sa ibang tao. Ganon. Alamin mo agad sino yung source nung pangit na kultura. Kasi pag lumala, yari ka. Okay? So, example, si Netflix, no tolerance for culture violator. Netflix has the highest performance culture in the world. Base yan sa lagi silang nakukote yung kumpanya ng Netflix pagdating sa culture ng mga training. Kasi alam ng mga nagtuturo na yung culture na na-build sa Netflix na kumpanya ay sobrang ganda. Yung kanilang working culture, yung kanilang training culture and everything, napakaganda. Kaya lagi silang nakukote. Hanggang ngayon, nakukote ko nga eh. Di ba? Kasi training to eh. So, anyone who breaks culture is removed fast. Tinatanggal agad. Dapat ganun kakabilis mag-decide. Bigyan mo isang chance. Huwag mo nang ulitin to. I-correct mo. Tapos pag ginawa ulit, tanggalin mo na. Lalo na sa executive. Kasi executive yan, paniniwalaan yan ng mga tao niya sa baba. Yari ka. Pag ikaw na yung chinismis niyan, pag ikaw na yung siniraan niyan, alam mo ba yung boss natin? Malaki kinikita niyan eh. Tingnan mo, naka-Ferrari nga yan. Pero tayo dito, wala man lang tayo bonus, tayo nagpapakahirap. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinataas yung sweldo natin. Yari ka. Pag nalaman mong yon, bigyan mo sila ng sample. Nalaman mo sino yung pinanggalingan ng ganong chismis na ikaw ay makasarili, hindi ka namimigay, pero in fact, ikaw naman talaga ay mapagbigay. Na dapat minimum wager lang sila, pero binibigyan mo ng bonus. May 13-month na, may 14-month pa, may 15-month pa, may 16-month pa. Panyang ganun, pero hindi na-appreciate ng mga tao. Alam niyo saan nanggagaling yon? Sa mga pinakaulo, sa mga taong simula, umpisa kasama mo na. Kasi maniniwala yung mga tao dun. Yun yung danger. Di ba, nagsimula ka maliit, tapos may mga kasama ka dun. Hindi nakasabay sa paglago. Tapos hindi mo maitaas-taas, maipromote. Bakit? Kasi nga hindi maayos. Tapos, ang ginagawa mo, ini-stay mo na lang sila sa isang kumpanya, tapos hindi mo sila tinatanggal kasi naaawa ka, kasi emotional ka, masyado mo siyang mahal, pero hindi mo proteksyonal yung kumpanya mo na mas marami pang matutulungan kaysa sa kanya. Ilagay mo siya sa ibang negosyo mo, yung hindi maaapektuhan yung kumpanya mo na pinoproteksyonan mo yung kultura. O gawan mo na lang paraan, hindi ko alam paano. Pero pag yun ang nagsalita, yari ka. Bakit? Kasama mo yun simula umpisa. Alam mo ba? 5 years.
Wala naman kaming ganito. Lumaki yung kumpanya dahil sa amin. Pero tingnan mo naman kami. Wala man lang kami. Kaya kayo, dito sa kumpanyang to, naku, mag-isip-isip kayo. Magiging ano yan, magiging poison yan, kakalat, hanggang tumama sa puso. Shut down yung kumpanya niyo. Kasi hindi na magtatrabaho yan ng maayos. Ang mindset niyan, trabaho ako dito, papasok na lang yon for the sake of the money, for the sake of the salary, but not because of the mission and vision ng kumpanya. Ang pangit na yung kumpanya mo, nagtatrabaho yung mga tao dahil lang sa salary. Makinig kayo na maigi sa akin. Mahirap na pumapasok yung mga tao nyo na salary lang yung dahilan. Kasi maraming pagkakataon na malaki yung salary ng mga tao pero dahan-dahan sila nauubos. Anong reason? Yung kultura ay pangit. Away-away, chismisan. Hindi mo kasi na-build. Akala mo hindi dapat yung tinutuunan ng pansin. Pero maniwala kayo sa hindi. Lahat ng malalaking kumpanya, kultura yung dahilan kung bakit bumabagsak. Hindi na nagiging tawag dito, healthy yung competition. Nagiging away-away na, pagalingan na, pataasan na ng ihi, siraan na. Ano pa, ang mahirap nun, yung sinasabutahin na yung trabaho ng iba. Yari ka na dun. Sobrang hirap na nung ayusin. Kasi magagantihan na sila eh. Wala na silang goal kundi makaganti, kundi makapanira ng iba, kundi makipagpataasan sa iba. Mas magaling kami kaysa sa inyo. Hindi na magiging healthy. Yung kumpanya nakatutok na, hindi na sa mission and vision, kundi sa pagkasira ng kumpanya, ng organization. Yun na yung gustong puntahan ng mga tao niyo. That's why you need to protect. You need to decide. Not emotionally. Kasi kung maaawa ka sa mga tao, puso mo yung emotion mo, yung irali mo, wala ka talagang tatanggalin. Ang hirap nun eh. Tapos ayaw mo pang sabihin na, alam mo yung boss namin, masama eh. Kaka-hire niya lang, tinanggal niya agad. Kasi ayaw mo marinig na masama ka eh. Kaya lalong sumasama. Bakit? Pag dumating yung panahon, tumumba na yung kumpanya mo, tumukod na. Wala na. Hindi mo na sila mapapasweldo. May backlogs ka na sa mga tao, mas lalo kang masama. Pag di mo sila napapasweldo, mas mahirap yun. Kaysa naman, tanggalin mo na lang yung isa, kaysa tuluyan kayong mawala. Naintindihan? At tinuturuan ko kayo to protect the culture and hindi tumukod kasi yung HR department, isa yan sa pinakamagandang haligi o kailangan matibay yung haligi na yan sa kumpanya nyo. Kasi pag yan yung sablay, sabi ko nga sa inyo, one of the most important, I think, the most important resource ng kumpanya nyo ay tao. Kasi you cannot do it alone without other people. At kung hindi maayos yung pagmamanage mo sa mga tao mo, kahit napakaganda ng finance nyo, napakaganda ng marketing nyo, napakaganda ng operation nyo, pero sablay yung HR, walang magandang kultura sa kumpanya, yung dahan-dahan yan tutumba. So, bakit nila tinatanggal agad? Why? Because culture is fragile. Ano ibig sabihin yan? Parang salamin, babasagin. Mahirap buuin, pero isang pagkakamali lang, basag lahat. Kaya dapat, remove fast. Huwag kayong manghinayang. O kung gusto niya silang tulungan, i-refer niyo sila sa iba para yung company naman ng kaibigan mo masira. At least hindi sa'yo. Hindi. Okay, lagay mo sila dun sa mga ibang negosyo. Sabihin mo, startup to iaasahan kita, kaya kita nilagay dito kasi magaling ka. Bulahin mo na lang. Be honest naman. Mahirap naman na manloko ka pa ng tao. I-correct mo. Tapos pag di talaga, dapat malaman niya yung pagkakamali niya. Alam mo, ganito na nangyayari sa'yo. Ganito na. Tatanungin kita, anong gusto mo? Paano natin mawawala yung problema yan? Paano natin maaalis yung problema yan sa'yo? May problema ka ba sa buhay mo? May problema ka ba sa boyfriend mo? Sa girlfriend mo? Ano ba gusto mo? Girlfriend o boyfriend? Hindi, tanungin mo anong reason. Di ba? Ba't siya nagkakaganon? Ngayon, i-correct mo kasi ganito na yung nangyayari.
Tapos bigyan mo ng ilang panahon, pag hindi pa rin nagbago, ganun pa rin. Remove agad, pass. Huwag ka nang patumpik-tumpik. Ala, ang dami pa. Big idea. Correction is not cruelty, it is clarity. Sorry po, tapusin ko na po. Point number 6, Jesus handled betrayal like a CEO, not an emotional man. Sabi dito si John 13:27, as soon as Judas took the bread, sabi niyan, kung sino yung kakain ng tinapay na to, siya ang magkakanulo sa akin. Sabi ni Jesus Christ. Tapos ibinigay niya kay Judas yung tinapay. Tapos kinain ni Judas. Tapos nung kinain niya, sabi niya, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do quickly. Gawin mo na agad. So anong imply natin dyan sa salitang, what you do quickly. Jesus didn't beg Judas to stay. He didn't react. He didn't argue. He simply released him. Go. Release. Tanggalin mo na. Yun yung Judas sa kumpanya mo. Business example. Apple. Remove toxic people fast. Sabi ni Steve Jobs. Hire fast, fire fast. Sa kanya galing yun. Hire fast, fire fast. Mag-hire ka ng mabilis, magtanggal ka ng mabilis. Ganun. Okay? So, if they threaten culture, quality, or unity, sabi niya, you cannot keep Judas and keep a kingdom. Naintindihan? Last point number 7. Jesus empowered the team to do greater works. Sabi dito si John 14:12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. Kung sino naniniwala sa akin, gagawin niya rin kung ano yung ginawa ko. Tapos meron pa habol, and they will do even greater things than this. Mas maganda pa kaysa sa ginawa ko. Because I am going to the Father. Akit na daw siya sa langit. O kaya si Paul, based sa kwento ng mga scholars, mga theologians, mas madami daw siyang nagawa kaysa kay Kristo. Kasi mahaba yung buhay ni Paul bago siya namatay. Kasi sinabi naman ni Jesus Christ, mas marami pa kayong greater things na magagawa kaysa sa ginawa ko. Kasi ang ministry ni Jesus Christ ay 3 years lang. Si Paul, ilang taon pastor? 40 years? More than. Kasi siya yung nagpapayo sa mga churches, yung mga first na mga churches, mga ministry na naitayo. Okay. So, hindi na ako tatagal dyan. He sent them with authority, power, and responsibility. Bilisan na po natin ha. Good leaders keep power. Kingdom leaders release power. Ibig sabihin, yung mga good leaders, ang kinikip niyan, mga followers, mga tagahanga. Yung mga leaders na mga good. Pero yung kingdom leaders daw, ipinapasa yung pagiging leader sa iba. Okay? So, anong pwede kong imply sa pagninegosyo? Huwag niyong isipin sa negosyo ninyo na kayo pinakamagaling. Dapat yung goal nyo, mas maging magaling sa inyo yung mga tao nyo. Naintindihan? Mas maging great leader sila than you. So, you teach them the right culture. You teach them everything. Huwag kang maging madamot na pagpupunta ka sa, alam mo, executive ka dito, pero sobrang tagal mo nang trinatrabaho yan. Pag ako gumawa dyan, sakit nito, tinatamaan ako. Pag ako gumawa dyan, mas maganda pa. Mas magaling pa. Ayos mo trabaho mo, kaya nga kita hinire, di ba? So, pagalingan ba dito? Hindi, kaya ka nga nag-hire ng mga tao para sila yung gumawa ng trabaho. Hindi para ipakita sa kanila, mas magaling ka kaysa sa kanila. Hindi ko alam kung kanino galing to nabasa ko to before. Sabi niya, if you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. You're in the wrong place. Kung ikaw yung pinakamatalino, pinakamagaling sa kwarto, ikaw ay nasa maling lugar. Sino pa? Si Zig Ziglar? Most likely, mga guru. Kailangan mas gumaling sa yung mga tao mo. Hindi kusa yun. You encourage them. You empower them. You give them authority. You give them responsibility. You get the point? Move na tayo.
Business example, si Amazon. Leaders who build leaders. So si Jeff Bezos, nag-build siya ng leadership system where each manager must produce more leaders para mas mabilis silang dumami. Naging responsable yung mga tao niya, not followers, not dependent, but leaders. Okay, big idea. The proof of leadership is not followers. It is successors. Okay? You get the point? Hindi ko na ipaliwanag. Conclusion. Jesus is the greatest team leader o team builder. He built what? A team, a culture, a system, a movement, a legacy. He started with 12. He ended with billions. How many billions? Right now, 2.4 to 2.6 billion, sabi sa Google. And still counting. At nagsishare pa kami, nagsishare yung iba. Pinapakilala namin si Kristo. Kayo, pinapakilala nyo rin si Kristo sa mga tao nyo. Parami tayo ng parami. Our CEO is Jesus Christ. That's why He is our model. Palakpakan natin. So, these are the declarations. Sabay-sabay tayo. Kita nyo ba? Parang maliit. Kita nyo? Let's read. 1, 2, 3, go. I live like Jesus. I correct like Jesus. I build culture like Jesus. I empower leaders like Jesus. My team will multiply. My organization will expand. My leadership will leave a legacy. Amen? Palakpakan nyo yung sarili nyo. So next topic, next week, our topic is the law of alignment. Which is, pinag-usapan natin, paano mag-hire, mag-fire, kasi we want to protect the culture, we want to protect the purpose of the company. Now, how to align yung kumpanya mo dito sa sinasabi natin. Yung pinag-uusapan natin noong nakaraan pa. Paano natin i-align? Kasi right now, you're doing business. Right now, you have your system inside your company or your organization. Now, paano natin sila i-align kung wala pa? So, next week, pag-uusapan natin yun. Okay? Why vision fails without structure? Kasi, pag wala yung structure, hindi naka-align yung mga tao dun sa mission and vision. That's why it's important. Isa pa sa mga announcement ko, sana maintindihan nyo lang to. Most likely, next week, ang venue natin ay sa Marikina na. Medyo malayo, pero kung hindi kayo makakapunta, bala kayo. Pinagbawalan na po kasi kami rito sa loob ng subdivision. I'm sad. Nagbago na po kasi ng management. Apo, sa church po sa May Marikina, sisend namin yung address. Kung hindi kayo makapunta, pwedeng online. No, pero mas malaki yon, kasya doon mga 300 katao. So we can invite more. And that's the good thing. No? You can invite more. Walang problema. Same day, same time. Kasi naninilikado na kami dito. Woo! Thank you and God bless. I hope you learn. Meron pa tayong 3 topic hanggang December to. Kasi it's important, ha? Sana may natutunan kayo. God bless.